So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, aminado po itong mga abogado ni Sara Duterte na hindi nila kayang iharap. Ito si Mary Grace Piatos dyan po sa hearing ng impeachment na mangyayari nga po sa House. So alam naman po natin no, na meron pong dalawang impeachment complaint kay Sara Duterte at ito na nga po ay naipasa na sa opisina ng House Speaker. At meron pa at paparating next week. No, so ang mangyayari dito, magkakaroon po tayo ng tatlong impeachment complaint. So ngayon, itong kagagawan nga po ng Supreme Court no, na kailangan daw may due process, ang mangyayari dito, kailangan sagutin ni Sara Duterte, no, itong mga allegation laban sa kanya, sa House pa lang. So baka sa House pa lang mahubaran na po si Sara Duterte, di ba? So ngayon pag-usapan ngayon natin yan, no, itong Mary Grace Piatos po na to. Kasi, ang tanong ngayon natin dito, kung hindi pala nila kayang iharap, kung sino yan si Mary Grace Piatos, paano pa sa iba? Sa mga ibang fictitious name na binigyan nila ng pera ng confidential fund. At ang tanong dito, kung hindi nila kayang iharap yung mga yan, saan napunta yung pera? Di ba? Kayo mga DDS ba, ayaw nyo bang malaman yon? Na kung saan napunta yung pera? O para sa inyo, okay na yung sagot na, kaya nga confidential fund eh. Kaya nga confidential fund, kasi nga confidential. So okay na sa inyo yon. Ha, mga tanga. Ayaw nyo na malaman kung saan napunta yung pera kasi nga confidential. Puta, tanga talaga eh. Paano pag ginakaw yan? Oh. So ito, pag-usapan natin yan. Sabi dito, ito galing ABS-CBN to, di ba? Oh, the two impeachment complaints against VP Sara Duterte have been transmitted to the office of the House Speaker according to the Secretary General Cholo Jarapil. So, ibig sabihin nun, naipasa na raw po nila ito sa House Speaker. So, kailangan nila ito tanggapin ni Boy D. O, Boy D, pakitanggap ng maaga, ha? Ewan ko lang, ha? Kasi parang, may balita kasi dito, hindi po pa tinatanggap. Pero, pakitanggap na lang. Ay, na nga lang gagawin mo. Wala ka nang ginagawa. Hindi pa gagawin yan. Oh. So, ngayon, pag natanggap na nga po ni Boy D yan, makakaroon na po ng schedule para pa sa hearing dyan po sa Committee on Justice. So, ang problema po ni Sara, sa Committee on Justice pa lang mga kababayan, tatanungin na po siya doon. Sasagot na po yung mga abogado. Hindi katulad dati, nung hindi pa nangingialam yung Supreme Court, dire-diretso po yan. Di ba, wala nang sagot-sagot. Ang sagot na po sa Senate na. Di ba? Yung Supreme Court natatangad din minsan no? Okay, so ngayon, tinan nyo to Kasi mga kababayan, no, in my own opinion, parang wala na akong pakialam kung mapa-impeach si Sara Para sa akin, mas importante na makita natin talaga yung mga bank accounts, di ba, kung paano ginastos yung pera, at mapakita pa yung ebidensya laban kay Sara sa sambayan ng Pilipino. No, di ba? Kapag napakita na po natin yung ebidensya sa mga Pilipino, pag yan, DDS pa rin po sila, wala na tayong magagawa doon, mga bobo talaga yung mga yan. Tingnan niyo pag yung ebidensya lumabas, pagkatapos naniniwala pa rin yung mga DDS kay Sara, tanga-tanga nyo na talaga nun. Magpakamatay na lang kayo. So, tingnan nyo ito, okay. So, continue natin Sabi pa dito, ito yung magiging problema ngayon ni Sara Si Terry Ridon, no, di ba? Sabi ni Ridon, House Committee on Public Accounts, Chairperson and Bicol Saro Party List Representative, Terry Ridon said it is time to reveal the identity of Mary Grace Piatos, who was among those who alleged received part of the Vice President Sara Duterte's confidential fund. Actually, wag lang sana si Mary Grace Piatos. Dapat lahat na po ng mga fictitious name, dapat po mapakita na. Di ba ma-reveal? O ibig kong sabihin. So actually, may interview dito si Terry Ridon na napaka-interesting para sa akin. So ito, panoorin natin to Yung impeachment complaint laban kay VP Sara. Nabasa niyo ba yung complaint? You were quoted as saying na the complaint last year may be refiled as is. Pero itong complaint na bago may Madriaga affidavit sa tingin na iba, mabigat. Kita nyo, di ba may Madriaga pa pala ito. Alam nyo, magiging problema dito ni Sara Duterte, no? Kapag umangat na nga po yung impeachment complaint niya sa House Committee on Justice ni Luis Tro, pwede pong masampi na dito si Madriaga. At pag si Madriaga po nasampi na, pupunta po siya dun sa House.
At doon niya na-reveal lahat ng mga laban kay Sara. Under oath. Under oath. Di ba? Hindi po katulad nung kay Gutesa, nag-under oath, biglang nawala. Ito si Madriaga, mag-under oath, pero paninindigan niya yan kasi nakakulong eh. Hindi siya makapagtago. Oh. Continue natin. Tingin ninyo, this time around, mas malakas ba itong impeachment complaint against the Vice President? Well, again, to be clear, nung nakaraan naman malakas na eh. Okay. Natapos lang ho tayo on a technicality at the Yes. Supreme Court. Oo. So, ako, I'm quite confident yung usapin po ng confidential funds at yung pong death threats against the President, the First Lady, and the former House Speaker. Mabigat na po ito. So, hindi ko pa nakita... Actually, tama to si Ridon, no? Kasi kung kukumpara po natin yung impeachment complaint laban po kay PBBM tsaka kay Sara Duterte, kay PBBM po kasi, ebidensya nila, news article. Tapos hearsay. Mahina talaga. Actually, mahina talaga. Kaya nga, nagtatampo ako kay Dilima eh. Ano ko ba dun? Si Dilima po kasi gusto niya ituloy yung impeachment process kay PBBM. Kahit alam niya sa simula pa lang, mahina na yung ebidensya. So, mag-access tayo ng oras doon, di ba? So, ngayon, itong si Sara Duterte, mga kababayan, iba kasi ito. Ang dami pang ebidensya laban kay Sara. Karamihan po talaga under oath. Under oath po sa TRICOM, under oath pa nga sa Senate, meron pang hearing sa Senate, may under oath pa doon. Tapos meron pang documentary evidence. At meron pang COA audit. Malakas talaga. No, so tama to si Ridon, no. Malakas ang ebidensya last year pa. Yun nga lang na technical tayo ng hindi naman dapat na technical kasi gawa-gawa lang ng Supreme Court yun. Pero by the way, continue tayo. Sige. Kabuuan ng complaint yung including po yung Madriaga affidavit. Pero on those two grounds pa lang, tingin ko, talaga hong ma-approve ito pong impeachment process. So in comparison, using the basis that you mentioned kanina, nung pag-declare na insufficient in substance yung Marcos complaint, I mean yung complaint against the President, ito, this time, mas matibay? May documentary evidence? May direct link? Tama. Ganun ba? O kasi, ang maging basis, for example, na pong confidential funds, yung pong mga COA reports na pinagmulan po nito. So may mga documentation din, for example, yung mga Mary Grace Piatos. No? So, kompleto na ho yung last year. Okay. Bago ho in fact, papunta na hong trial yung mga dokumento last year. No? Tapos, syempre, ito po nga sa death threats against the President, the First Lady, and the former House Speaker, nakita naman ho ng buong bayan yun kasi it was done during a press conference. Right. O, di ba? So, sasabi na naman ni Sara dito yung grave threat niya kay PBBM, kay First Lady at saka kay Martin, Bisaya, joke lang daw po. Bisaya, joke lang daw po yun, no? So ganun pala yung mga Bisaya, no? Sabi ni Sara yun, ha? Pag mga Bisaya pala, ganun na pala magbiruan. Papatayin kita, ganun lang pala sila. No, ano sabi ni Sara doon? Bisaya humor. Diba sabi niya, bakit di tayo natindihan ng mga tao? Yung Bisaya humor natin, nagagalit sila. Putang naman ka pala eh. Puta ng klaseng humor yan, pantanga eh. Diba? So ngayon, mga kababayan, no? Ito yung sinasabi natin eh. So, speaking of Congressman Ridon, so mukhang kasama po siya dito sa sa Committee on Justice, di ba? So mukhang ito po talaga yung mismong pupunteryahin nga po ni Ridon. Okay, so sabi niya dito, Ridon urges VP Sara's camp to reveal the identity of Mary Grace Piatos. O, di ba? Si Ridon, nako, sakit na ulo ng mga Duterte to. Sabi niya dito, no, kung meron sila totoong Mary Grace Piatos, maganda yung mailabas nila sa mga gaganaping pagdinig o patay tayo dito. Tatanungin po talaga ni Ridon yan. Nasaan na si Mary Grace Piatos? Ano ang nagawa ni Mary Grace Piatos? Kasi, di ba, kaya nga po nabigyan daw ng pera si Mary Grace Piatos kasi informant. Oh. So ano yung naging informant ni Mary Grace Piatos? Ano yung naging outcome? Ano yung naging resulta? Doon pa lang ang unang tanong doon at kung yun pa yung nasagot ng maayos, di ba? At mukha namang tapos na yung issue kay Mary Grace Piatos sa kanyang confidential na ginawa, so pwede nang i-reveal kung sino siya. Nakuha niyo yung point ko? Kasi kung ako si Terry Ridon, kung ako si Terry Ridon, ayun ang una kong itatanong sa kampo ni Sara Duterte. O sige nga, kung ayaw nyo ilabas si Mary Grace Piatos dahil nga sa confidential, ano yung ginawa ni Mary Grace Piatos na confidential? Ano ba siya? Informant ba siya? O, nakadala ba siya ng mensahe?
may-ari ba siya ng bodega na pinagtaguan ng mga suspect o ng mga biktima, o di ba? So ganon. Ngayon kung medyo tapos na pala yung issue, tapos naman pala ng issue eh. Ilabas nyo na si Maricris Piatos. Di ba? Coca-Cola ang si Terry Ridon, ha? So ngayon, kung tingnan natin sabi dito, saan na ba tayo? Okay. So, saan na ba yan? Hindi kailangan hintayin ang impeachment para sagutin ang tanong tungkol sa confidential fund. Karapatan ng mamamayan na malaman kung ano ang ginawa ni Vice President sa kanilang pondo. Di ba? And then mga babae, ang nakakatawa kasi dito, naglabas po yung mga DDS ng mga code card. Ang daming code card niyan. Sinasabi nga daw po na handa na raw si Sara Duterte na ilabas si Maricris Piatos sa pagdinig nga po sa House. Ang dami lumabas na code card yan. Karamihan po na nag-post niyan mga DDS. So, yun naman pala, fake news pala yun. Kasi nga po, sabi ni Michael Poa, no? Ito, di ba? The spokesperson for Vice President Sara Duterte Defense Team, Attorney Michael Poa, on Thursday denied reports that Maricris Piatos would be presented if Duterte's impeachment reached the Senate. Sa Senate pa pala nila pinag-uusapan. We respectfully appeal to our colleagues in the media to avoid attributing statement or positions that were never made in the interest of the public discussion. Putangin na talaga. This is inaccurate. I have not made any such statement, nor have I confirmed or announced any such course of action. So, wala talaga kayo planong iharap si Maricris Piatos. Kasi wala kayong maiharap. Di ba? Actually, matagal na pong issue itong Maricris Piatos po na to pero syempre, napag-uusapan ngayon natin ulit kasi nga, may usad nga po na impeachment complaint. At tama itong si Ridon. Dapat sa House pa lang, i-reveal na yan. Huwag nang pabuti sa Senate. Mukhang hindi nila sasagutin. Mukhang wala, malabo talaga. So, kayong mga bobong mga DDS, so sa inyo, wala lang yan. Wala lang. So, wala kayong pakialam na humarap ba si Maricris Piatos o hindi. Wala kayong pakialam kung paano ginasa si Sara yung pera ng taong bayan. Wala. Tangan nyo pala kung makasita kayo sa presidente, di ba, wagas Akala nyo, napakalinis ninyo, pero ngayon, pagdating kay Sara Duterte, parang wala kayong nakikita. Ano kayo, bobo? Bobo ba kayo o kulto? Tingnan nyo puta kay Presidente Bongbong Marcos, ang dami nilang sinabi, ang dami nilang complain. Pagdating sa impeachment trial nga po sa House, binasura lang. Kasi nga po lack of evidence. Tapos kay Sara Duterte, parang wala sila nakikitang mali. Puta, kulto talaga to mga to, Kulto. Kay PBBM, napaka-sensitibo ninyo, pero kay Sara, parang wala kayo nakikita. Mga tanga talaga kayo, So, yun mga kababayan. So, kayo po, masabi nyo nga po dito sa pag-admit or pag-amin ng company Sara Duterte na ito si Maricris Piatos ay hindi po nila ipapakita sa taong bayan kahit umabot na nga po impeachment sa Senado. Yan, so fair ba yun? Yan So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay. So, pa-like, pa-subscribe, di makalabisan. Pa-share na lang content natin ngayon. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod na content. So, thank you. Salamat and bye-bye.